Ayon sa mga paunang ulat na kumakalat niyang gabi, nilabag ng mga Arabo ang makasaysayang kasunduan at inatake ang Iran sa sarili nilang kagustuhan. Habang ang mga pagsabog ay tumatama sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng Iran at naglalagay sa rehimen sa pinakamataas na antas ng alerto. Wala pang opisyal na listahan ng mga bansang sangkot, ngunit mabigat na agad ang epekto nito sa politika. Ang Iran, na matagal nang gumagamit ng milisya, banta sa golpo, nuclear na pananakot at hindi direktang pag-atake bilang presyon, ay ngayon nasasaksihan ang apoy na umaabot sa sensitibong bahagi ng sarili nitong teritoryo. Bushehr, Buqse, Chabahar, Bandarabas, Konarak, Kerman. Lumabas din sa ulat ang mga pagsabog, depensang panghimpapawid at pinsala sa mga estratehikong estruktura sa ibang reyon. Habang nagmamasid ang Israel, nagbibigay ng presyon at nililinaw na maaari itong muling umatake ng mas malakas kung igigiit ng rehimen ang landas na nuklear at militar. Sa katunayan, sa Israel, tinataya nilang ito ang makikita natin sa mga susunod na araw. Palitan ng mga atake sa pagitan ng Iran at ng mga Israeli. At iyon ang punto, sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos. E esse é o ponto. Entre o Irã e os Estados Unidos. Sa ngayon, mukhang hindi kasali ang Israel. Nauunawaan na ito ay usaping Amerikano, hindi Israeli. Kahit may ilang matataas na opisyal sa Israel na gustong makuha ang pahintulot ni Donald Trump para ituloy ang pag-atake sa Iran. Sa gabi, sumagi sa isipan ng Tehran ang tanong, paano kung hindi mga Amerikano ang nagpasya kumilos? Bakit kaya ngayon handa nang umatake sa Iran ang mga bansa sa Golpo na dati maingat sila? Paano ipapaliwanag ng rehimen sa mamamayan na hindi na gaanong natatakot ang mga kaaway nila? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsabay-sabay ang ulat ng mga pagsabog sa iba't ibang lugar sa Iran. Binanggit ang Bushehr dahil dito ang nag-iisang gumaganang nuklear na planta ng bansa. Mas mahalaga ang Chabahar sa estratehiya dahil ito lang ang malalim na daungan ng Iran sa karagatang Indiano na nasa labas ng kipot ng Hormuz. Ang Bandar Abbas ay isa pang mahalagang lugar dahil konektado ito sa kontrol ng Iran sa dagat at sa presyur na sinusubukan ng rehimen na ipataw sa pandaigdigang paglalayag. Ayon sa mga impormasyong kumakalat, ang mga pakatake ay tumama sa Bushehr, Jajar, Shogadak, Konarak, Bandar Abbas at Kerman. May mga ulat din ng pagsabog sa Avaz at Chabahar. Sa ilang lugar, gumana ang depensang panghimpapawid na nagpapahiwatig na tinangkang salagi ng rehimen ng banta. Gayunpaman, pinakamahalagang usapin pa rin kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Lumalabas ang Estados Unidos sa iba't ibang balita. Minsan silang itinuturong responsabale sa naunang pag-atake sa mga target na Iranian, ngunit superiores contra alvos iranianos. Sa ibang ulat, itinanggi ng mataas na opisyal ng Amerika na ang militar nila ang may bagong pag-atake ngayong gabi. Diyan, nagkakaroon na mas matinding antas ang krisis. Kung hindi mula sa Estados Unidos ang mga pag-atake ngayong gabi, magbabago ang bigat ng digmaan kung may kinalaman ang mga bansa sa Golpo. Matagal namin iniiwasan ng mga pamahalaang Arabo sa reyon ang direktang banggaan sa Iran. Kahit may banta, atake ng mga grupong kaalyado ng Tehran at panggigipit sa enerhiya at paglalayad. Kung nagpasya na ang mga bansang ito na kumilos sa sarili, mas maraming nawala sa rehimeng Iranian bukod sa posisyong militar. Nawala na ang psikolohikal na pananggalang na ginagamit nila sa pananakot sa kapitbahay. Ang posibleng pagbabago ay dulot ng sunod-sunod na pag-atake, paghina ng seguridad sa dagat at banta ng nuklear mula sa Iran. Ilang linggo ring sinubok ng Iran ang mga limitasyon. Inatake ang mga barko, tinarget ang mga base ng US sa Gulpo at ginamit ang kipot ng Hormuz bilang kasangkapan para gipitin ang buong mundo. Ngunit maaaring mataas ang naging kapalit ng kanilang desisyon. Sa pagtangkang manakot, maaaring napilitan ng mga bansang Arabo sa isang malinaw na konklusyon. Malaking panganib ang maghintay na maunang kumilos ang rehimen. Dumaan din ang tensyon sa memorandum ng pagkakaunawaan na dapat sana ay nagbawas ng mga sagupaan mga 3 linggo na ang nakalipas. Mahina ang kasunduang ito at hindi talaga nakontrol ang mga kilos sa lugar. Nagpatuloy ang Iran sa paggamit ng bantang panrehiyon bilang sandata.
Inatake muli ng Estados Unidos ang mga target ng Iran matapos akusahan ng pag-atake sa mga komersyal na barko. Ang Israel, kahit sinasabi nilang hindi sila kasali sa bagong palitan ng mga pag-atake na ito, ay masusing nagmamasid sa lahat na nangyayari at pinananatiling handa ang kanilang mga puwersa. Ang resulta ay isang tigil putukan na nasa papel lang, ngunit hindi tumatagal sa unang seryosong pagsubok. Ang Israel ang lumalabas na pinaka-nakakaunawa sa lohika ng rehimen ng Iran. Ang ministro ng depensa ng Israel ay nagsabi na handa na ang kanilang hukbo na atakihin ang Iran sa ikatlong pagkakataon na mas malakas pa kung kinakailangan. Simple lang ang mensahe. Hindi bibigyan ng walang hanggang oras ang Tehran para muling buuin ang bantang nuklear at militar nito. Pinipilit din na matataas na opisyal ng Israel si Donald Trump na pahintulutan ang bagong direktang opensiba. Ayon sa Israel, hindi sila kasali sa mga pag-atake ngayon, pero malinaw pa rin ang mensahe sa Tehran. Pumasok din ang Belgium sa talakayan na may mahalagang pahayag tungkol sa programang nuklear ng Iran. Ayon sa punong ministro ng Belgium, makatwiran ang pagpigil sa Iran na makabuo ng sandatang nuklear, ngunit kinuwestiyon niya ang paraan ng operasyon. Ang mga kamakailang pag-atake ni Zewa Dawira sa Iran at bakit hindi ka natatakot na maaaring malihis ang atensyon mula sa summit na ito? Sa palagay ko, makatuwiran talagang pigilan ng Iran sa paggawa ng sandatang nuklear. Siyempre, kung ang operasyon ay maayos na naplano at naisagawa, ibang usapan na yon. Hindi ba parang hindi naman ito ganung maganda ang kinalabasan? Ipinapakita ng posisyong ito na ang pag-aalala tungkol sa Tehran ay hindi lang sa Israel o Estados Unidos. Kahit ang mga lider ng Europa na kadalasan ay mas maingat sa kanilang mga pahayag ay umaamin na ang ambisyong nuklear ng Iran ay naging isang tunay na banta. Napasama si Vaz sa radar dahil sa ulat ng target na pagpaslang. Si Alireza Qadadadi, konektado sa panalawigang estruktura ni Wali Yasser ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya, ay naiulat na target ng pag-atake. Sa Khuzestan, ang presyon laban sa estruktura ng rehimen ay hindi lang sa mga pantalan at base. Nakikita rin ito sa mga personalidad na konektado sa loob ng Revolutionary Guard, ang puwersang sumusuporta sa panunupil, intelihensya, milisya at operasyon sa labas. Samantala, muling nasa balita ang Gaza dahil sa bagong operasyon ng sandatang lakas ng Israel laban kay Haid Abu Salam na sangkot sa masaker noong Oktubre 7 at tinukoy sa pagdukot. Noong pag-atake, napatay ang pinuno ng Gaza na si Haid Abu Salam sa isang tumpak na strike sa Timog Gaza Strip. Ayon sa sandatahang lakas ng Israel, nagpaplano siya ng bagong pag-atake laban sa tropang Israeli. Pasok sa parehong lohika sa rehiyon ang pangyayaring ito. Pinuputol ng Israel ang mga banta saan man ito lumitaw, maging sa Hamas, Hezbollah o sa Axis ng Iran. Nausisa rin ang Organisasyon ng Kasunduan sa Hilagang Atlantiko hinggil sa tensyon sa pagitan ng Turkiya at Israel. Ang Turkiya at ang Organisasyon ng Kasunduan sa Hilagang Atlantiko ay na-pressure dahil sa tensyon sa pagitan ng Turkiya at Israel. Na-pressure ang Organisasyon ng Kasunduan sa Hilagang Atlantiko sa tensyon ng Turkiya at Israel. Na matanong tungkol kay Netanyahu, pinaalala nito ang Oktubre 7. Pag-usapan natin ang Turkiya at Israel. May tensyon sila ngayon. Kung maglaban ang Turkiya, Israel at Syria, maa-activate ba ang Artikulo 5? Ganito, hayan mong sabihin ko ito. Oo, napakatalinong presidente si Pangulong Erdogan. At lubos din akong sumasang-ayon sa sinabi ni Pangulong Trump tungkol kay Erdogan na isa siyang matalinong leader. Matagal na siyang nasa posisyong ito at sa tungkuling ito. Kaya siya ay Hindi siya makadala sa mga pagpudyo. Siya. lagi niya iiwasan ang mapasok sa isang sitwasyon na mawawala sa kontrol. Dahil ang Turkiya ay may mahalagang papel sa pag-host ng summit na ito. Bilang mahalagang kaalyado ng NATO, nagsisilbing mahalagang sanggunian ng bansa sa pag-aareglo ng mga kasunduan dahil sa posisyon ni na Pangulong Erdogan at ang kanyang kalihim ng ugnayang panlabas. Paano kung gawing hindi mapipigilan ni Ginoong Netanyahu ang labanan? O hayaan ninyong, huwag ako magkakahaka dyan. Sa uli, huwag nating kalimutan ang nangyari noong ika-7. Mabigat ang pahayag dahil ibinabalik nito ang pangunahing punto. Hindi simpleng alitan ang tinutugunan ng Israel. Tinututukan ng Israel sa isang network na gumamit ng masaker, pagdukot, mga raket at terorismo bilang parang pampolitika, habang sinusubukan ng Iran na ibenta ang paglaban para sa panloob na konsumo. Sa mga libin ng pinakamataas na pinuno, muling sumigaw ng mga salitang pandigma laban sa Israel at Estados Unidos ang mga taga-suporta ng rehimen. Salamat.
Sinabi ng yumaong kapatid, patayin niyo kami, lalo pang magigising ang aming mga tao. Nagsimula ka 2 gabi na ang nakalipas. Akala mo matatakot kami sa mga atake mo? Hindi! Sa totoo lang, handa na kami. Mas handa pa kaysa dati. Ipinapahayag namin ito para sa iyo at sa mga asong pinakawalan mo sa inyong reyon. Nagpapatuloy kami ng mas matatag pa kaysa dati. Idinedeklara namin ito, pati na rin sa mga aso. Hanggat hindi natatanggal ang masama at madilim ninyong anino sa mundong ito, hindi kami titigin sa paglaban at jihad. Sa kabila ng palabas, mabigat na realidad ang hinaharap ng rehimen. Ang kanilang mga daungan ay mahina. Ang kanilang mga base ay nasa ilalim ng matinding presyon. Ang kanilang depensa sa himpapawid ay muling sinusubok at hindi na kayang kontrolin ng kanilang mga kaalyado ang takbo ng krisis. Ang mga Arabong kapitbahay nila na dati maingat ay nagsisimula ng kumilos na parang alam nilang hindi na maaring ang takot sa Tehran ang maging tuntunin sa riyon. Ang pagkamatay ng kontra-AIS at pro-Palestina na aktivista sa US na natagpuang patay sa Ireland ay naging paksa rin ng internasyonal na diskurso, imigrasyon, ideolohika na militansya at tunay na panganib. Ang kaso ay patuloy pang iniimbestigahan, ngunit ang pinaghihinalaan ng pulisya ng Ireland ay isang imigrante na karelasyon umano niya. Tinutulungan tayong makita kung paano nagkakaugnay ang palabas na politika, aktivismo at imigrasyon sa mga naratibong madalas binabaliwala ang konkretong panganib hanggang huli na. Ang malaking presyon ngayong gabi ay nasa opisyal na katahimikan kung sino ang sinasabing humila ng gatilyo laban sa Iran. Kung kusang lumahok ang mga bansang Arabe sa Gulpo, mag-iibang sitwasyon. Sa ganito, hindi lang Israel at Estados Unidos ang haharapin ng Iran. Inaninito ang reaksyon ng mga kapitbahay na sanay sa banta, nakikita ang rehimen na inaarmasa ng mga radikal na grupo at pinoprotektahan ang mga rutang enerhiya habang pinaglalaruan ng Tehran ang kaguluhan. Gusto ng Tehran maging sentro ng banta, pero ngayon natutuklasan na nito ang presyo ng pagiging puntirya mula sa iba't ibang panig ng sabay-sabay. Salamat sa panonood hanggang dulo. Suportahan ang proyekto at magbigay ng donasyon gamit ang Pixkey sa inyong screen. Kami ay isang independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.